Kaya panawa ang sumati lahat. Dumating na po tayo sa sandali ng ating tagal na gawain sa mga sandali ito. At ako'y naniniwala na ang ating mga kapatid ay nasa kaayos na rin sa iba't ibang lugar na kanilang kinaroroonan. Hindi ko na po mabanggit ang kanilang mga pangalan ay nagkatala naman po dito sa ating system kung saan, sino at anong lugar ang kinaroroonan ng ating mga kapatid. Simula na po tayo at mawid po tayo. Muna po nating awit ay mga batang ID. Ang iyan nila ay totoo, kahit hindi umawas ng paslit, manal at maligid. Ang Diyos,
asilan. Mga kapatid, ang gusto po nating awit, Kristo ang buhay, page 125. Si Kristo ang buhay at kaligtasan. Sa iglesia ng Diyos at sa buhay, kaya't kanina naging lumapit. Aral ng Diyos sa puso'y iukit. Layuan ang sana, si Kristo'y ibigin. Ilawat sandata hanggang sa ibig. Nagkalat ang dilim sa dadaanan, bilangguan ng pusong malayaw. Kaya't mag-iyak ka, o kababayan. Ang mundo'y malapit ng makasal. Layuan ang sana, si Kristo'y ibigin. Ilawak sandata hanggang sa ibig. Tayo'y pumasok habang may oras sa pintuan ng tubang na ngalan. Si Kristo ang pinto na daraanan nang marating mo ang bayang banal. Layuan ang sana, si Kristo'y ibigin. Ilawat sandata hanggang sa bibig. Ilawat sandata hanggang sa libig. Ang next song po natin, si Kristo ang gabay, page 100. Puso kong ngayon
sa iba'y malaro ang gawin kailangan dahil sa muli ako'y tumaling. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Pangunahan po tayo ng ating kapatid na Rhea sa pananalangin. Panginoon, aming Diyos, Panginoon, ang Ama namin, lubhang dakila at makapangyarihan po kayo sa lahat, na sa oras pong ito, amang banal, muli narito po kami yung mga lingkod, na kumbagaman sa mga pagkakataong ito ay di po natitiklop ang aming mga tuhod. Buong galang po naman, nanganganipapa ang aming mga kalakoban. Una po sa lahat, amang banal, ay muli kaming nagpapasakit din sa iyong pagkagalang nakaitaasan ng amin pong napakatao sa pusong pagtanaw at pagkilala ng napakalaking mga kautangang loob. Dahilan po, Ama, sa iyong mayamang mga kahabagan na patuloy at walang sawang sinasagawa mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman hanggang sa mga oras po ito ay patuloy na nagtataglay namin ang buong kalakasan, ang liwanag ng aming mga pag-iisip, ang mga puso at kaluluwa na patuloy na nakakaunawa sa kahalagahan ng laging umaalinsunod sa lahat ng iyong mga kautusan. Mong banal, salamat sa iyo, ng maraming salamat. Palibhasa sa ganitong kaparaanan, lamang kami maaaring makaganti at makabayad sa iyong mga kabutihan sa amin. Kaya naman, ang aming sama-samang mga pagluwalhati at paghahatid ng aming mga pasasalamat na way nakasasapit dyan sa iyong kataas-taasang pandinig. At ito po naway inaari mo masarap na samyo na nakalulugod sa iyong dakilang harapan. At dahil po dito, ang banal ay muli sama-sama namin pinupuri, dinadakila at sinasamba po namin ang iyong banal na pangalan nang naayon lamang sa Espiritu at sa mga aral mo pong katotohanan. Panginoon namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sa mga pagkakataon pong ito, Ama, ikaw po ang siyang nakamamalas ng aming mga abang kalagayan. Kami, maaaring mailihim sa iyong dakilang paningin, palibasa ikaw ang Diyos na nakasisiyasat, maging ng mga bagay na natatago pa sa aming mga kalooban. Panginoon, kung paano po kami muling nagdala ng aming mga buhay sa isang linggong matulong lumipas, gayon din kung paano namin ginampanan ng aming mga katungkulan, hayag sa iyong dakilang paningin, Panginoon. Kaya naman, sa mga pagkakataon po ito, kung bagaman nagpatuloy na kami po ay nasisinagan mo sa mga pagkukulang at mga pagkakamali, kami po naman ay lubos na namamanhig at nakikiusap ng iyong mga kaawaan. Loobin po sana ang dakilang Ama na sa mga pagkakataong ito damahin mo paminsana ng iyong mapagpalang kamay ang aming mga kalooban. Ariin mo na lamang po sana ng aming nagawang mga pagkukulang ay ilikha at bunga ng aming mga kahinaan. At sa ganito'y lubos po kami umaasa na patatawarin at lilinisin mo muli kami sa lahat ng aming nagawang mga kamalian. Sa gayon, sa oras na ito ng aming mga paghahain at paghiling sa iyo ng aming mga karaingan, naging nawang nakalulugod dyan sa iyong kagalang-galang na sinapupunan ng aming mga tibi. At kung gayon, patuloy po naman na maging maalipin mo kami sa tuwi-tuwi na ikarapat dapat upang pagkapitan ng marangal at kagalang-galang mo kung pangalan. Amen. Panginoon, ang Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, ikaw lamang, Panginoon, ang tangi naming pag-asa. Ikaw na Diyos, na siya naming matibay, na sandigan, na siya naming laging pinagsasaligat, pinagtitiwalaan, pinaghahabilinan ng aming mga kalagayan. Sa patuloy po namin, Panginoong pakikisalamuha sa gitna ng sanglibutang ito na kung saan ay patuloy pa rin ang paglaganap
ng sarasaring mga kahirapan at mga kapighatian. Ang aming po pakiusap sa iyo, dakilang Ama, magpapakahayag-hayag ka po sanang palagi sa aming mga lingkod. Ilalayo niyo po kami sa mga bagay na maaaring maging kaligaligan, kapinsalaan pa ng aming mga kalagayan, lalo pa ng aming mga pagkakilala. Marapagin mo dakilang Ama na ang liwanag ng iyong mga katotohanan na minsay minarapat mong mahayag at maunawa ng bawat isa sa amin. Sa magitan ng patuloy na pag-alalay at pagpatnubay mo sa amin ng iyong mga pagpapala at kapangyarihan. Na kumbaga man sa buhay na ito ay patuloy pa rin na kami nakararanas na iba't ibang mga tiisin at mga kapighatian, sari-sari mga sakit at mga pagdaramdam, ngunit ang aming buong pag-asa at pagtitiwala, Panginoon, ay nasa iyong makapangyarihang kamay. Kaya mo ikaw ang may sabi sa aming Panginoon na kung ikaw ang aming kakampi sa amin ay walang aapi. Ano mga mga bagay na masamay, walang hindi maaaring mangyayari sa aming mga kalagayan. Kaya naman, Panginoon, sa tuwin ay patuloy na sa iyo ay aming ipinagtatagubilin ang aming mga abang kalagayan. Lagi mo po sana, Panginoong, aalalayan kami ng kanang kamay na iyong dakilang kapangyarihan. Patnubayan mo palagi kami ng banal na Espiritu na nagmumula sa iyo. Patuloy na ipagkaloob mo po sa amin ang mga kaarawang puspos ng kapayapaan at makapaglingkod kami palagi ng walang anumang sagabal at pag-aalinlangan upang kami maging mga lingkod mo na sa tuwi-tuwi na ay karapat-dapat naman upang pagkapitan ng marangal at kagalang-galang mo pong pangalan. Panginoon namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo sa mga sandali ito ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga sambahayan na patuloy na kaisa namin palagi sa pagtupad namin sa kahalagahan ng gampaning pananambahan sa iyong dakilang harapan. Loobin po sana, Panginoon, na kumbaga man, di kami pa rin nagkakasama-sama sa mga dakong pinagtalagahan mo po ng aming mga gampanin. Loobin mo rin naman, Panginoon, na sa pamamagitan ng ganitong kapamaraanan ay patuloy na mamasdan mo po ang bawat isa sa kanila sa patuloy pa rin lubos sa pagtatalaga ng kanilang mga kalagayan upang patuloy na magampanan namin ng may buong kalinisan at may buong katapatan ng aming mga katungkulan. At sa ganito naman ay patuloy na maging malipin mo kami na sa tuwi na ay laging mamasdan mong gumagawa ng mga bagay na magbibigay lugod at karangalan ng banal mo pong pangalan. Panginoon namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, di po namin malimot na sa iyo lagi ipagtagubilin ang kalipunan ng iyong munting pangasiwaan sa pangunguna ng aming kapatid na matanda, gayon din si kapatid na Roel Santiago, at maging ang iba't ibang mga kinakasangkapan mo sa bawat dako ng iyong mga lingkod. Marapatin mo dakilang Ama, sa tuwi na ipagpapalain mo ang bawat isa sa amin. Higit sa lahat, biyayaan mo po ang iyong mga kinakasangkapan ng mga katalinuhan, mga kalamang nagmumula sa iyo. Patuloy na may pahayag ng may buong ningning at liwanag ang liwanag ng iyong mga katotohanan. At sa gayon dakilang Ama, kaming mga alipin mo sa dakong ito, maging sa iba't ibang mga dako, patuloy mo namang mamasdan na parang iisang katawang lumalakad kami sa liwanag ng iyong mga katotohanan ng tanging aliw at kaligayahan. Ang ikaw ay lagi naming mapaglingkuran habang patuloy na pinahihiraw mo pa po kami ng buhay at ng mga kalakasan. Panginoon ang Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sa iyo Ama, ay dinadalangin na rin namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng mga mabibigyan ng mga karamdaman, ang mga lingkod mong nasa dako na ng kanilang mga katatandaan sa buhay, maging ang mga inang patuloy na nagdadalang sanggol sa kanilang mga sinapupunan, sampo sa mga kabinataan at kadalagahang mga alipin mo, maging sa mga bunsong, tangkilik, ng lingkod mong mga magulang, lubos kaming sumasampalataya, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang aming laging pinagtatagubilinan ng kalagayan ng bawat isa sa amin. Pagkalooban mo po kaming palagi ng aming mga bagay na pangangailangan, higit sa lahat sa mga bagay na pangailangan namin pang espiritu. Patuloy na mga lingkod mo po kami na makita mong palagi sa kasiglahan sa aming mga paglilingkod. Mga lingkod mo sa tuwi-tuwi na ay magsisilbing kapurihan at karangalan ng banal mo pong pangalan. Panginoon namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa hapon pong ito, dadako kami muli sa aming mga pag-aaral. Sa iyo, Panginoon, ay patuloy namin ipinagtatagubilin ang aming mga kalagayan. Loobin mo po sana na minsan pa ay maitalaga namin lubos ang aming mga pandinig. Bukod sa paksang, siyang minamarapat mo po na sa hapong ito
ay mabigyang daan sa pamamagitan ng iyong lingkod, na muli kakasangkapanin mo pa sa aming mga kalagitnaan. Pagpalain mo po ang iyong alipin. Mangyayari po sanang ibuhos mo ang banal na espiritu na nagmumula sa iyo. Ang mga karunungan at mga kaalamang minamarapat mo po na siyang maipahayag sa aming mga pandinig nawa. Ang siyang marapatin mo pong malagay sa kanyang bibig at patuloy na maging alipin mo na sa tuwi na taglay ang buong kasiglahan at ang mga kalakasan, laging maging kasangkapan mo sa lalo't lalong ikalulugod at ikaluluwalhati ng banal mo pong Panginoon. Sumasampalataya at nagtitiwala kami, Panginoon, na sa mga oras kong ito, Ikaw ang Diyos, na dumirinig ng aming mga hibig at ng aming mga pakiusap. Palibhasa po, Ama, kami mga alipin mong lipos ang napakaraming mga pangangailangan na sa iyo namin patuloy na ipinagtatagubilin, dakilang Ama. Mangyayari po sana ang mga bagay na din nasambit ng aking umig na labi, pangailangan namin na nasa sangayon sa iyong dakilang kalooban, naway patuloy po may pagkakaloob at ito po ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa iyo sa tayong pangalan at karapatan ng buto mo pong anak, si Kristo Jesus, na siya naming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sa isa ng karapatan katiwala ng Diyos sa kanyang mga mangaral sa pamumuno ng ating matandang kapatid Camilo M. Santiago Sr. at sa ating minamahal na kapatid na Ruel Santiago, na siya po ating pinuno na nagsasaayos sa opisina ng presiding minister, sa lahat ng mga magawa, sa lahat ng mga kapatid na kabahagi po natin sa gawain ito, sa kanilang tahanan at sa mga bahay panambahan kanilang kinaroroonan. Nawa po ang pagkapala ng ating Panginoon ay patuloy na sumagana sa ating mga buhay, na kayo po ay nasa maayos na kalagayan, ang lahat ay panatag. Pagila po na naghihintay pa tayo ng panahon para sa lalong kalayaan ng ating pagkilos at paggalaw. Subalit, dapat natin mapansin po na magtatagal pa, kahit na sa March 15 ay May 15 ay ipinahintulad na po ang magkaroon ng General Community Quarantine o GCQ. Hindi po kasali ang religious gatherings. Bagamat maaari po magkaroon ng iba pang mga guidelines, kung pahintulutan man ay small group, wala pa pong guidelines ito. Kaya itong social distancing na pinanatili po ng ating gobyerno, maaaring tumagal pa ito ng matagal na panahon hanggang sa maging normal na lahat. Gayunpaman, sa tulong ng Diyos at sa pahintulot at mabuting pagkakataon na sa atin ay ibinibigay, ay hindi po tayo nahadlangan na ipagpatuloy po natin ang ating gawain, sa gawa po natin ang ating pananampalataya at exercise po natin ang ating paglilingkod na may galak sa ating mga puso sa tuwi-tuwi na sa pagkarinig ng kanyang mga salita. Paksa po natin sa sandaling ito kung paano ipinagkakatiwala ng Diyos ang kanyang mga hiwaga sa mga mangangaral. Pinatunayan po dito na ang Diyos ay may katiwala at ang kanyang pinagkatiwalaan ay ang kanyang mga mangangaral. Pinagkatiwala po ng Diyos sa kanyang mga mangangaral ay ang tinatawag na hiwaga. Hiwaga. Ano ang kahulugan ng salitang hiwaga? What is hiwaga? Tinatawag po dito sa English ng mystery o misteryo. Sa salitang Tagalog, misteryo, mystery o hiwaga. Ngunit paano mo natin masabi mabibigyan ng pagpapakahulugan o pagtingin o pananaw ang salitang hiwaga o misteryo? Ang kahulugan po ng mystery, anything that is kept secret or remains unexplained or unknown. Ang anumang bagay na nanatiling lihim o tagong lihim o anumang bagay na nananatiling hindi maipaliwanag, hindi maunawaan, tinatawag na misteryo o mystery. Sa buhay po ng tao ay maraming misteryong nangyayari. May mga bagay na nangyayari na hindi niya maipaliwanag.
Ngunit, specific po ang pagtalakay na binabanggit po sa ating pag-aaral sa kabila po ng maraming bagay o misteryo na nagaganap, ang misteryo ng kawalan ng kuryente. Ay bakit nang mamatay po ang kuryente, nawala rin yung naka-online nating mga kapatid, maliban lang kung kayo po ay naka-data. Okay? Hindi kaya ng data. Ha? May smart camera. Pwede yan, no? Gamit lang natin yan. Smart camera din. Sa, ano? Mga kapatid, dahil sa ganito kalagayan at sitwasyon, ay naunawaan po na itong kahalagahan ng salitang hiwaga. Hiwaga, ito po ay misteryo, anong bagay na nalihim, anong bagay na hindi may paliwanag, ano ang tinatawag po itong hiwaga. Okay? Ano? Meron bang inihanda ang Diyos na makatiwala ng kanyang hiwaga? Dito po sa aklat ng unang Korinto 4:1 ay ganito po ang nakasulat at pakinggan natin, mga kapatid. Palagay nga kami ng sino man ng mga ministro ni Kristo at makatiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Matwid, meron po katiwala ng hiwaga ng Diyos. Ang kausap po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay mga apostol. Sabi ni Apostol Pablo, ipalagay nga kami ng sino man ng mga ministro ni Kristo. Makatwid, ang ating Panginoong Kristo ay ministro ni Kristo. At mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ngayon, sa ganito pong kalagayan ay hindi po lahat ay kausap dito ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po lahat ay kabilang sa specific na mga... Nakuha ba, Brad? Ako ba? Nakaano pa sila? Yung recording po natin, diretso pa rin. Pero yung Okay. connection, Ay, okay lang. later po. Ang katiwala ng mga hiwaga ng Diyos ay hindi lahat po, sapagkat ang kausap nga dito ng ating Panginoon Kristo ay mga apostol. Specific po. Kami. Sinabing kami, merong tiyak na bilang ng mga tao na kausap ng ating Panginoong Kristo. At sila ay ibinigay sa kanila yung pagiging katiwala. Kasi ang iba po sa mga apostol, mga kapatid, sa unang panahon ng kanilang pamumuhay, nais ko pong basahin itong aklat ng Marcos, dito sa 18 hanggang 20 ay ganito po ang nakasulat. Isang talata po mga talata po ng Biblia na po. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nakisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsilom sila ng mga bagay na nakamamatay, sa ano ang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Papatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga pagkatapos na sila'y makakausap niya, ay tinanggap sa itaas na langit at lumuklok sa kada ng Diyos. Ang mga apostol po ay binigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan na yung tinatawag na magsalita ng iba't ibang wika, speaking in tongue. Yung speaking in tongue, hindi lahat ay pwedeng gawin yan. Tayo po hindi nakapag-speaking in tongue. Ang mga apostol lang ang nakagawa nun. Nagsalita sila ng sa wika nila, ikaw ay Pilipino, Amerikano, isa po ay Czech, Afrikano, taga Porto, taga Saudi, wikang Hebreo. Nagsalita siya ng wika na convert into your local language sa pakinig ng lahat. Yan ito ikay pambihira.
Bakit di ka nakapagsalita ang mga taong ito ng gayong mga bagay? Na sila'y nagsasalita in speaking in a group of people, sa maraming tao, pero converted sa pakinig ng mga nakikinig yung sinasalita ng mga apostol. In the same time, in the same place. Walang paano na-convert yung wika sa pakinig nila, yung wikang sa kanilang sariling lengguwahe, yung salita ng mga apostol. Kaya, ginawa po yan ng mga apostol. Si Apostol Pablo humawak ng ahas, kala nila mamatay, hindi namatay. May pinainom ng lason si Apostol Juan. Sa history po, si Juan the Apostle ay hindi namatay sa kamatayang pagkamartir sapagkat may pagagawa para sa kanya ang Diyos para isulat ang mga huling bagay sa huling araw sa pamamagitan ng propesiya o sa pamamagitan ng pahayag, sa pamamagitan ng Revelation o Apocalypse. Hindi siya namatay. Si Apostol Juan, nakainom siya ng lason at nagpagaling sila ng may sakit. Si Peter, nagpabango ng patay. Nagawa niya. Yan po yung kapangyarihan na meron ng mga apostol. At pangunahin doon, mga kapatid, sapagkat alam po naman ang Diyos nagbigay ng iba't ibang authority sa kanyang mga hinira. Sa panahon ng mga apostol, 12 sila. Then yung 12 ay naglagay si Jesus Christ ng 70 alagad. At doon sa 70 alagad, sa panahon na ng gawa ng mga apostol, nang sila ay nakakit ng ating Panginoon Kristo, naglagay sila ng 7 council, 7 elders, para sa gawain, ng pang-ekonomiyang gawain ng church. Mga tuwid, nagkaroon na ng tawag na iba't ibang portion o bahagi ng gawain ang iglesia sa iba't ibang karapatan at kahalalan na ipinagkatiwala o ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos sa talatang 1 Corinto 12:28, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo ay mga guro. Kaya sa ating panahon, ang source of knowledge ng mga kapatid ay ang mga guro na itinuturo ko yung naging gawa ng mga apostol, yung ipinangaral ng mga apostol, yung nakita ng mga apostol, yung kapangyarihan na saksihan ng mga apostol, maging sila man sa kanilang sarili ay kanilang ginawa. Mga kapatid. Kaya, ano patunayan po na ang mga tagapangasiwa ng Diyos na nasa uring mangaral mula sa apostol, propeta at mga guro ay inilagay ng Diyos bilang ilaw. Gawa 13:47, ganito ang nakasulat at pakinggan po natin mga kapatid. 13:47 na aklat ng gawa. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hinti upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ano ang gawain ng mga mangaral ng Diyos? Inilagay po sila ng Diyos na maging ilaw. Tagapagpakilala ng liwanag, ng kaligtasan, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At ano pong katunayan na talagang hindi lahat ay may authority. Hindi lahat ay binigyan ng karapatan na galing sa Diyos. Ikalawang Korinto, 10 at ang talata 18, ganito ang ating masisiguro mga kapatid. At ganito po ang pagtuturo. 10:18, aklat na ikalawang Korinto. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kaya sa ganito po kalagayan, hindi lahat ay sa Panginoon. Meron sa Panginoon, merong hindi. Yan lang po ang ibig sabihin mga kapatid. At sa panahon pong ito, maraming nagapanggap na sila itinalaga ng Diyos, nahulaan nila na si Vice Ganda ay hindi na
maging artista, nahulaan nila ang traffic, nahulaan nila ang maraming bagay. Sila ay propeta ng Diyos, may nakaalam ng pagbagsak ng isang bagay. Mga kapatid, hindi po yan ang basis ng salita ng Diyos. Sa laman ni kayo, walang anumang pinakikinabang, ang salitang sinalita ko sa inyo, tawang spirito at tawang buhay. Hindi lahat ng nagsasabi ng ganito o ganire ay hinalaga ng Diyos. Meron pong specific na pinakikilala. Ang Biblia, hiwaga na mula sa Diyos. Yon ang kanilang sasalitain. Kaya sa ating panahon, ito po ang paliwanag ng Biblia sa Aklat ng Tito 1 at ang talata ay 16. Ganito ang ating masisiguro mga kapatid. Aklat ng Tito 1 at ang talata ay 16. Sila'y nagkapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit kinakaila na nakakaparin sila. Try ko po. Dito. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Meron po nagkapanggap. Katwid, hindi po lahat ay mula sa Diyos. Meron nagpapanggap. At yung po nagpapanggap, magamat siya nagsasalita ng mga bagay ng hiwaga, pero wala namang kaugnayan sa hiwaga ng Diyos, sapagkat sa Biblia po mga kapatid, pinagpauna na ito. Pinagpauna na sa huling panahon, meron din gagawa ng mga hiwaga. Meron din magpapakilala ng mga himala. Meron din magpapakita ng mga kahanga-hangang bagay. Kaya hindi lahat ng bagay na sa ating panahon ay ating masusumpungan ay atin ng paniniwalaan, sapagkat ayon po sa isang talata ng Biblia sa Aklat ng Tesalonica 2 at ang talata po ay 8, kung magkagayoy mahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahig ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Meron talagang gagawa. Ayon ka sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda ng mga kahanga-hangang kasinungalingan. Sa huling panahon, meron ding gagawa ng mahika, ng ilusyon, ng bagay na maniniwala ka para ikaw ay mahiwalay sa katwiran ng Diyos. Pero ito'y tandaan ninyo mga kapatid, tanda ito na mga kahanga-hangang kasinungalingan. Kaya sa huling panahon pong ito, maaaring hanapin bakit ang pastor sa IDBCD hindi nakabubuhay ng patagal. Ang sabi ka ng Biblia, hihipo sila ng ahas, hindi sila mamamatay. Iinom ng lason, hindi sila mamamatay. Sila yung magsasalita ng iba't ibang wika. Sa mga apostol po ibinigay nila. Sa panahon ng mga apostol. Ngunit sa pag-iral po ng panahon, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mapalad ang sumasampalataya na hindi nakita yung kababalaghang, sapagkat lahat ng iyon ay nasulat. Lahat ng iyon ay ipinahayag sa atin, sapagkat yun ay tapat at tunay na nangyayari. Mas napalad ang sumasampalataya na hindi nakakita, kaysa nakakita na hindi sumasampalataya. Kaya sa ating panahon, meron din pong mga kabalaghang mangyayari. Ngunit yan po ay pagpapanggap, yan po ay pagkukunwari. Sa 11:13 po, gaya po ng ating nasisiguro, ay 11:13 na aklat ng 2 Korinto, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Kaya ang mga nagpapakunwari pong apostol ni Kristo, hindi po maasahan na makapagdudulot ng kaligtasan sa buhay ng tao. Sa aklat ng 2 Korinto, ang talata po ay 18, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi subok, hindi po maaasahan. Yan, ano po ang pinakamahalagang hiwaga?
Kasi po ito pong hiwaga, mystery. Anything that is kept secret or remains unexplained on unknown. Marami pong bagay na hindi may paliwanag pero pinaniniwalaan. Mga kapatid, may mga bagay po na noong araw ay hindi alam kung bakit pero ngayon ay pinaniniwalaan sapagkat umiiral na po ang tinatawag na proseso ng siyensya. Mga kapatid, ano po yung tinatawag ng siyensya? Science. Science galing sa salitang Latin na scientia. Alam niyo po ba ang kahulugan ng salitang siyensya? Knowledge. Latin word na siyensya, English science, ang kahulugan ay knowledge, wisdom. E wala pong karunungan hindi mula sa Diyos. The science of life. Ang siyensya ng buhay. Pinaniwalaan po ng tao yan. Hindi po ba? Halimbawa, science of nature, science of plants and flowers. Tingnan niyo po ang hiwaga. Noong araw, binibiro ko yung nanay ko. Nanay ka ako, nung ikaw baka ako dalaga pa. May nanliligaw ba sa'yo? Meron ka anak. Hinaharap nga ika kami ng aming mga klase. Tapos nanliligaw sa akin. Diba ito nga ako, hinaharap ng kaklase, tapos nanliligaw sa inyo. Kasi ika, hindi ka nanliligaw sa akin, ang pangalan si Mr. Paru-Paro. Pero ako ang nakadatawa doon. Kasi ika anak, ang pangalan ko noon, Inosensya, Bulaklak. Ang nanliligaw ika sa akin, si Perfecto Paru-Paro. Hindi ka ako, nanay kong kayo pala nagkatuluyan ni Mr. Paru-Paro. Hindi ang pangalan ko ay si Reynante Bulaklak. Paru-Paro. Naganda ka akong pangalan niyo. It is a part of nature. Sapagat ang nature ng buhay ng isang bulaklak, para gumanda ang bulaklak, para yumabong ang isang halaman, ay sa kapangyarihan ng tulong ni Paru-Paro. The science of flowers and plants. Bakit? Si Paru-Paro ay lilipad-lipad at nadapo doon sa bulaklak. Sisip-sipan niya yung nectar, subalit habang sinisip niya yung nectar, meron doon mga pollen grains na dala-dala. Si Paru-Paro. At ito namang si Paru-Paro, dala-dala niya yung substance na yun na dala-dala niya sa kanyang katawan, maililipat niya ngayon sa isa pang halaman. Para doon sa halamang yun, yung tinatawag ko nilang male egg, ibabagsak niya ngayon doon sa halamang yun o sa bulaklak na yun, para yung male egg na may substance, na may genetic information, ay magkakaroon ng tinatawag na process of pollination. Yung bulaklak na yun ay magkakaroon siya ngayon ng seed embryo. Tama? At yung seed embryo na yun, pagdating ng panahon, ay magiging seeds yun. Okay? Ngayon, yung seeds na yun, pagdating ng panahon, pag yun uli ay dumapo sa lupa, yun ay magkakaroon ng proseso ng matured, magiging seed embryo, kasi mula po sa egg, magiging fertilized egg, magiging seed embryo, magkakaroon din ng mature plants, tutubo uli siya. At pag tubo niya, bubuka uli ang bulaklak. Yan ang science of plants. Karunungan ng halaman, bago tayo kumakain, paano tayo nabubuhay, paano ang living things ay nagbo-boom. Yan ay proseso ng siyensya at anumang bagay ng karunungan, yan ay proseso o nilikha ng Diyos. At ngayon ay natutuklasan na ng tao at marami nakakaalam. Subalit, meron pong karunungan na hindi ibinigay sa mga marunong. Meron pong siyensya ang Diyos o science of God na hindi ipinaalam at ipinaunawa sa mga marunong at sa mga paham at sa mga pantas na tao. At alin po yun? Yun po ang hiwaga o science of God na ipinagkatiwala lamang sa kanyang mga mangaral. At yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Mga kapatid, ano po ang pinakamahalagang hiwaga ng Diyos? Kung ipinakilala
sa mga mangaral. Ito po sa aklat ng Lucas 8:10. Ganito ang ating masiguro mga kapatid sa aklat ng Lucas. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. The mysteries of God. Nadapat sa mga ibay sa mga talinhaga upang kung magsitingin ay huwag silang makakita at makarinig ay huwag silang makaunawa. Ano po ang ipinagkaloob sa inyo o sa mga apostol o sa mga mangaral ng Diyos? The mysteries of the kingdom of God. Mga kapatid, ano po yung mystery? Mysteries of kingdom of God. Bagamat ang pinagsisikapan ng tao na alam niyo, mga kapatid, hindi maabot-abot kasi yung karunungang pantao, yung pinag-aaralan ng tao, ng siyensyang naabot lang niya, hindi niya mapaliwan kung paano ang karunungan ng walang hanggang buhay. Mga kapatid, ipinakita po ito sa Biblia yung siyensya ng Diyos o karunungan ng Diyos, mga kapatid, tungkol po sa walang hanggang buhay, sa kaharian ng langit. At sabi nga ni Jacob, kakilakilabot na bagay ito kasi po yung kaharian ng langit may hagdanan. At yung hagdanan na yun, narito sa lupa. Pag nakapasok ka doon sa dakong yun, magkakaroon ka ng tulay patungo na. Bakit? Sabi ni Jacob ay kakilakilabot na dako ito. Ito hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Bakit? Marami pong mystery. Kasi nga, kaya ang tinatawag na mystery, it is unknown. Pero sinampalatayanan natin, pinaniwalaan po natin sapagkat ipinahayag ito sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat kung gagawin pa rin ang bagay na ipakita mo, hindi na paniniwalaan. Ang ating Panginoong Hesukristo namatay, nabuhay, nakita ng 500 alagad, nahipo ni Tomas, nakausap ng 12 apostol, hindi vision lang, hindi malikmata lang. Tara, ikaw dito, Tomas, hipuin mo ang aking tagiliran, ipasok mo ang daliri sa butas ng aking mga kamay. Nakita ni Tomas, butas, ipinasok niya, Panginoon ko. At Diyos ko, binuhay si Lazaro. 4 na araw na siya namatay sa loob ng yungib. Naaagnas na siya, pero dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon ay muli siyang nabuhay. Kaya kapatid, yan po, ang lahat ng yan ay tapat at tunay na pwedeng mabuhay ang tao. Ngayon, may isang pinakamataas na uri ng science na masabi po natin na mayroong bagay na talagang imposible pero posible. Yung nagawa po at na tuklasan ni Albert Einstein na theory of special relativity and theory of general relativity. Tinatawag nila quantum physics o quantum mechanics. Space and time, pwede kang mawala, mga kapatid, at makarating sa isang lugar, isang dako. Ang nangyayari po yan, black hole. Bakit ang black hole? Kaparasong butas, isang galaxy inuubos. O di, tumataas na yung capacity ng tao na may pwede pa lang mangyari at pwede pa lang maganap. Kaya ang ating Panginoong Kristo po, mga kapatid, nakita ng 500 alagad, nawala, umakyat sa langit. Nawala into space. Umakyat sa langit. Pero nakita nila, nakakausap nila ang ating Panginoon. Meron pong pagkabuhay na maguli. Meron pong hiwaga. At ang hiwaga pong yun ay ang mysteries of the kingdom of God. Mga kapatid, minsan ako, naniniwala ako sa tao. Kahit hindi siya maniwala sa sinasabing hiwaga, naniniwala sa hiwaga. Bakit? Kaya nga siya nanonood ng hiwagang black box. Marami mong nalungkot dahil sa mga nagsibili ng mahiwagang black box. Pwede ka mahiwaga. Meron isang kaibigan
kaibigan no, bayaw no, bilas ko. Tagaliliban na, ba't baka kung napakalakas mo magbenta ng LED TV? Sa bundok dinadala mo pa hanggang sa bigas, kung saan lakas ang TV niya. Talagang siya nag-distribute Wala naman kang cable doon. Wala lahat. Nasa bundok. LED TV pa. Kasi po may kasamang mahiwagang black box. Mapanood mo si Gardo Dalisay. Si Gardo Dalisay. Gardo Dalisay. Maraming nalungkot sa pagkamatay ni Gardo Dalisay. Ang papatay lang pala kay Gardo Dalisay ay si Solicitor General si Kalida. Napatay ikan. Solicitor General si Gardo Dalisay. Bakit? Hindi, ang pumatay talaga sa ABS-CBN, wala iba kundi yung mahiwagang black box. Kapag inireklamo po ng mga cable groups, dito po ang may hawak ng cable dito ay si Luis Bernardo. Marami na rin nagpaputol ng cable kasama na kami. Bakit? Meron ng mahiwagang black box. Isang maliit na kahon lang. 6 agad ang channel. Kaya direklamo ng mga cable company kasi nalulugi negosyo. Ngayon, kaya maraming tayo mga kapatid na maaaring nalungkot pagkamatay ni Gardo Dalisay. Pero baka naman, si FPJ kasi pag binugbog sarado mo, nabubuhay uli yun. ang hiwaga lang noon, very simple, ay hiwaga ng politika. Sa politika kasi, pag kukurap-kurap ka, ayusin mo lang, naayos. Si Apostol Pablo, 2 taon pong nakulong Ngayon, nainindigan siya na talaga meron siyang misyon. Sabi ng Governor Felix, alam mo, dapat nakawala na yan Hindi lang ikaw naglagay Lagi tinatawag si Paul ni Governor Felix. Nagtatanggol si Pablo, ito si Jesus, wala ang kasalanan sa relihiyon ng mga Hudyo, dati kong leader, ngayon nagbalik lobo kay Jesus kasi nakita ko si Jesus, nakausap ko si Jesus. Hindi ako baliw, hindi ako naluluko. Nagpakita sa akin sa dako ng Damasco na merong pagkabuhay na maguli ng mga patay sapagkat si Jesus na nakita niyo, ipinako sa krus. Siya namatay at muling nabuhay. Nakausap ng mga apostol. Merong pagkabuhay na maguli, merong resurrection of the dead. Kung paano halaman ay namamatay at mula sa kanyang pagkamatay ay muli siyang tutubo in a rebirth or reborn dahil sa buto. Ganon din po ang buto ng tao. Yung substance ng ating buto, yung DNA sa part ng ating buto, yun po mga kapatid ay kakasangkapanin ng Diyos sa part of our body, ang ating buto. Kakasangkapanin ng Diyos para likhain ang isang bagong tao. Isang bagong tao na tulad ng katawan ng ating Panginoon Kristo nang siya ay umakyat sa langit. Yan po ang mysteries of the kingdom of God. Sabi ni Apostol Juan, nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. At ang unang langit at ang unang lupa ay napagod. Kaya, mga kapatid, isang bagay po ang ating nasisiguro. The science of God, ang siyensya ng Diyos, ang hiwaga ng Diyos, o biblical wisdom, yan po ay nagko-convert sa scientific process. At kahit po ang Biblia ay nagpapatunay na siya interdependent, hindi po siya magkalaban. Hindi lang maunawaan ng iba sapagkat hindi pinagkaloob sa kanila. Pero sa kapangyarihan ng pananampalataya, yung bagay na hindi mo makikita mo sa bisa ng pananampalataya. At yan po ay vision na pinakita kay Apostol Juan doon sa Patmos Island. Nawasak ang daigdig. Nagkaroon ng lindol na labang kakilakilabot. Lumindol do kahapon? Anong oras po yun? 3 o'clock. Talagang, isip po natin, daming nangyayari, no? Taal volcano. Tapos ang taal, ano yung sumunod? Ito na? COVID-19. Tapos, ano pa ang nangyari? Namatay si Gardo.
Kasi kalahati ng tao ng buhit. Ako lang, hindi naman ako, hindi po ako kapuso, hindi po ako kapamilya, ako po'y kapatid. Kapatid Grande, Santiago, hindi naman sa TV. Isa nakakapanood ako, TV ka rin ka, hindi mamatay-matay. Disaster din po yun sa network kasi maraming tao hindi makapanood. Panahon na naka-lockdown. Isinin po natin, Lindor. Yumalig po ang Manila ng 10. Yumalig lang sa Metro Manila, magiging tawag na West Valley. Pag yumalig yan, 30,000 agad ang papatay dito. Nasa loob ng bahay pag yumalig. Kasi po sa construction, mas matatag ang high-rise building. Kasi para yung kawayan na gagalaw-galaw kasi merong bolts ilalim. Gagalaw-galaw lang yun. May design yan, dinidesign si Slady yan sa structural design nila. Gagalaw yan, hindi yan babagsak. Pero yung 2-story, 3-story, tulad sa Manila, oras na humanig, mga babagsak mo yan. Daming nakatira doon sa loob. Ang dami pong magkakasama sa loob, mga kapatid. Kaya ang epekto po nun ay maaari sila ay mapahamak sa loob ng tahanan. Kaya, posible po ang lahat na yan. Sinabi na po ng Diyos yan, pinakilala na po ng Diyos, yung mga pangyayari yan, part po yan ng mysteries. Kasi araw, hindi mo maipaliwanag. Pag nangyari, ito pala yun. Mysteries, mga bagay na hindi maipaliwanag. Mystery ng bagong Babylonia, yun ang patuto. Marami po mystery ang nagaganap. Ngayon, alam po ang bahagi ng mysteries of the kingdom of God, mga mystery. Efeso 5:32, ganito ang nakasulat at hanggang natin ang pagtuturo ng banal na kasulatan. 5, ang talata po ay 32. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapot sinasalita ko ang tungkol kay Kristo tungkol sa iglesia. Ito po yung hiwaga iglesia. Ano ba kahiwagaan ng iglesia? Kapatid, ang bagay kang ito, sabi ni Apostol Pablo, ay dakila. Hiwagang ito ay dakila. Bakit dakila? Ang kahiwagang ito. Hindi ko sinasabi ito tungkol sa karaniwang mag-asawa lang. Kasi dito sa first part ng talata, sinasabi ni Paul, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin tagapagligtas na iglesia. Ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ni Cristo na ibigin sa iglesia, ibigay ang kanyang sa'yo dahil sa kanya. Pakabanalin sila, nilinis ang magitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, etc. etc. Pinakita po dito yung hiwaga. Kung paano ang lalaki, ang pangulo, ay ang lalaki at ang iglesia ay larawan ng babae na kanyang pinamumuluhan. Dapat daw ay ibigin at pakamahalin. Ano ang layunin? Upang ang iglesia maiharap sa kanyang sayo na maluwalhati at walang duwis o kulubot o anumang kapintasan. Mga kapatid, napakahalaga ng iglesia sa misteryo, part of the mysteries ng kaharian ng Diyos. Sinikap po ito, una, part of the history, sinikap po ito ang Biblia sapagkat sabi ng mga apostol na po, mamatay kami. Pero hindi pwedeng mamatay yung balita ng kaligtasan. Kaya inong araw, ang media, kahit na pinipilit mong patayin, babangon at babangon niya. Mabubuhay at mabubuhay sa ibang panahon at sa ibang pagkakataon. Ganun po ang Biblia. Pinatay po yan. 70 AD, pinabagsak ang Jerusalem. Sinunog ang buong Jerusalem. Mga kapatid. At sa panahon ni Nero, ang mga apostol ay namatay sa pagkamartir na kamatayan. Sinasabi po na si St. Peter ay ibiniti ng patiwari doon po sa Vatican City, sa Vatican, sa Rome. Si Apostol Pablo ay ganun din, sila ay pinatay sa iba't ibang kamatayan. Sabi ng mga apostol, ang mga bagay ito ay aming isinusulat. Yun aming nakita. Talata, basahin ko po. Okay, para lalo natin maunawaan yung mystery ng
ng iglesia. Kasi ang pinag-uusapan nito, paano nakarating sa atin? Hindi natin nakausap si Paul. Hindi natin nakita ang ating Panginoon sa kanyang pangaral. Paano nakarating sa ating mga puso, nakabahagi tayo sa pamamagitan ng propesiya at ng hula na ang mga taong nasa mga pulo ng dagat ay makaririnig ng kanyang tinig at luluwalhatiin ang Diyos. At sabi ng mga apostol, yung aming nakita, yung aming narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Nakita nila, narinig nila. Maliwanag po yan. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang mga bagay ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Naisulat po ang banal na aklat. Ang banal na aklat na kinatatalaan ng mysteries of God. Mga misteri na tawang tapat at tunay na nangyari. Mga kapatid, hindi po ito fiction o katahang isip. Mga kapatid, throughout the historical facts, talagang totoo na merong 70 AD destruction of Jerusalem na inihula at sinabi ni Daniel at sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, ang Bible, varieties of biblical teachings and findings of biochemistry, paleontology, astrophysicists, and quantum physicists. Pinag-aaralan tungkol sa science na ikinukumpara ng mga dalubhasa sa nangyari sa Biblia ay hindi lang compatible kundi interdependent. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nun? Pinatutunayan na lahat ng mga bagay na nangyari dito ay tapat at tunay. May mga bagay lang na hindi ipinagaloob sa mga marunong. Alin po yun? Yung hiwaga ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya pinilit po yan ni Nero, pinasusunog po ang Bible, at mismo ang Catholic Church sa kanyang panahon ay ipinag-utos na sunugin ang Biblia. Kumbaga sa media, patayin nila. Patayin nila. Pag pinatay mo ang Biblia, wala nang impormasyon. Wala nang marinig. Pag nawala na ang black box, patay na si Cardo. Ano po ang ibig sabihin? Patay na si Jesus. Pag wala ng Biblia. Wala na. Mga kapatid, ganoon lang po yung nangyari sa unang panahon. Kaya yung yung tinatawag na media, yan ay sa mga gobyerno ng unang panahon talagang pinipilit po niya patigilin. At pag yan ay tumigil, hindi na yan mahayag. Pero salamat sa Diyos. Sa ating panahon, nakarating po sa atin sapagkat natuklasan ang tinatawag po na Dead Sea Scrolls na hindi na itago yan hanggang sa dumating sa ating panahon. At sa panahon ng tinatawag na modernisasyon ay na-invento ang printing press at mula sa printing press ay isulat ang Bible at ang Bible ay nailipat sa panibagong salin sapagkat may mga imperfect na salin hanggang sa ito po ay mailipat sa American Standard Version. Na kung tawagin po nila, American Standard Version is the version of biblical honesty. Kaya dumating ito mga Amerikano sa panahon ng 1901. 1899, sinakop tayo ng mga Amerikano. 1901, nagkaroon ng Philippine-American War. Kasama dito yung mga teacher, kasama dito yung mga ilang mga governor sa panahon ni Howard Taft at ng iba't ibang mga governor generals na nangasiwa para sa pag-modernize ng Pilipinas. Sinama po nila na itatag dito ang Philippine Bible Society at mula po doon ay naisalin ang American Standard Version na ginagamit natin ngayong ang Biblia. Ngayon, anong hiwaga ng Biblia? So, magkaroon ng Biblia, ang hiwaga ng pangako ng Diyos, anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan ng landas na kanyang
pipiliin. Makatuwid mula po roon ay nanatili po ang hiwaga. Bagamat nawala sa mahabang panahon, ngunit sa hula at sa pangako ng Diyos ay darating sa bawat bansa bago dumating ang mga huling araw. Bago mawasak ang daigdig ay ipangangaral ang ebanghelyong ito sa lahat ng kinapal at kung magkagawin ay darating ang wakas. Hindi pa dumarating ang wakas sapagkat sa North Korea ay hermit kingdom pa. Maaaring doon ay walang Bible. Pag nagkaroon ng kalayaan doon at nakarating na ang Bible at meron ng pastor na ilagay ang Diyos para itatag ang iglesia ng Diyos na buhay, ang faith of our fathers, ang pananampalataya ng mga patriarka, ng mga apostol. Pati, pag sa buong daigdig ay naitatag na ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ano po ang misteryo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa? Ito po, basahin ko po. Mysterious po ito eh. Bakit? Bago ka pala makarating sa langit, may pintuan dito sa lupa. At yung pintuan dito sa lupa, ang tawag ng Biblia, kung ano ang tawag ng Biblia dito sa pintuan dito sa lupa, ay ganito po, ang nakasulat. Genesis 28:17 11 at dumating ang sisandako at naparoon ng buong gabi, buong araw. Gabi roon. Sapagkat lubog na ang araw at kumuha ng isa sa mga bato sa dako at nilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dako iyon upang matulog. At nanaginip at narito isang hagdan na ang puno ay nasa lupa. At ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanik manaog doon. Ngayon, nang magising siya, ang sabi niya sa dakong iyon, na kanyang nakita sa paligid. At siya natakot at sa kanya'y sinabi, kakilakilabot na dako ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. Ang langit po pala may pintuan. Kaya sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makararoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa makatuwid, yung pintuan yan na Kristo ay pintuan saan? Sabi ng Biblia, ako ang pintuan. Saan naroon si Kristo? Ang hiwaga na iglesia, naunawaan natin, ngunit ang hiwaga ni Kristo sa kanyang iglesia, siya ang pangulo nito, siya ang pintuan nito. Papasok ka sa pintuan para meron bang pintuan na walang bahay? Meron bang bahay na walang pintuan? Kinakailangan ang bahay may pintuan. Ngayon, may bahay ang Diyos, may pintuan patungo sa bahay. Si Kristo ang pintuan. Ngayon, yung mismong bahay ng Diyos na yun, na tinatawag ni Apostol Pablo, bahay ng Diyos, siya iglesia ng Diyos na buhay. Bahay ng Diyos, siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ang description po ng misteryo nito. Andaan po natin, yung hiwaga nito, na ipinaunawa sa bawat isa sa atin, ito ang pintuan ng langit. Hindi ka makararating sa langit pag hindi ka ng iglesia ng Diyos na buhay. Paniwalaan po ito at hindi ng tao ang katotohanan at ang misteryo tungkol sa kanyang kaharian. Ay hindi mababaliwala o maglalaho. Ang katotohanan ito ay mananatili sapagkat ang hiwagang ito tapat at tunay. Mga kapatid, sapagkat naunawaan natin ang hiwagang kanyang kaharian, ang hiwagang iglesia, at ang hiwagang Kristo, Colossus 2:2. Interdependent po mga kapatid yan. Lagi po sinabi yun. Kasi yung tao, hindi mapatatawad sa kasalanan kung hindi matutubos ng dugo. Dito po yung maliwanag sa Hebreo 10:19. Na aklat ng Hebreo, mga kapatid, may ikalayaan na makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamagitan ng tabing sa makibagay sa kanyang laman, at siya may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sa ibang talata ng Biblia, maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya, talagang rule, bago ka mapatawad,
mabuhusan ka o matubos ka ng dugo. Ngayon, ano ang kahalagahan ng hiwaga ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, at hindi na unawaan ng marami na hanggang ngayon ay naging karitisuran sa marami. Dos-dos. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalapit sa pag-ibig. Sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos. Hiwaga ng Diyos na makalimbagay, si Kristo. Mga kapatid, ang hiwaga ng Diyos na Kristo ang magdudulot sa tao sa lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Na ang tao ay nilikha ng Diyos na walang kamatayan. Ibalik natin ang reason of life sa tao. Nilikha niya na walang kamatayan, ngunit ang tao ay namatay dahil sa kasalanan. At mula po noon, ang tao po ay nakaranas ng kamatayan. Ngunit dahil sa pag-asa, nais ng Diyos ibigay sa tao at napanatili ang original niyang layunin sa pagkalala ng lahat ng bagay, ang tao po ay hindi na makaranas ng kamatayan, kundi makabahagi sa walang hanggang buhay. Ngunit bago ka makabahagi sa walang hanggang buhay, kinakailangan munang may mamatay. At ang kamatayan ngayon ay ang kamatayan ng kanyang anak, sapagkat hindi mo katatawad sa kasalanan kung walang dugo. Kung ang ating Panginoon Kristo ay magkakatawang kalabaw, ayaw kasi nilang paniwalaan, nagkatawang tao. Wala kayong salitang nagkatawang tao. Pagkat ang nakasulat in the beginning was a word. Wala kang salitang ng pasimula siya. Wala kang siya. Pinipilipit ng iba po yung talata ng Biblia. Pero isipin na lang po natin mga kapatid, sa misteryo yung ating pininiwala. Naniwala tayo sa anghel? Naniwala pa tayo sa anghel? Naniwala tayo sa anghel? Naniwala tayo sa iba't ibang nabubuhay. Ito yung tawag ng mga nilalang na nabubuhay. Sabi ng Biblia, mga nilalang na nabubuhay. At ang anghel, wala pang tao, may anghel na. Meron ng nabubuhay, nakasama ng Diyos sa pasimula. Na nandiyan na. Kung sinampalatayan natin na may anghel ang Diyos. At ang bilang nila ay 10,000, 10,000 at libo-libo. Bakit hindi mo mapaniwalaan na si Kristo'y higit sa mga anghel? Kaya si Propeta David ang sabi niya, sinabi ng, hindi siya anak talaga ni David. Kung siya ikay anak ni David, bakit sabi ika ni Kristo? Sabi ika ni David, Panginoon ko. Sinabi ng aking Panginoon, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon. Meron siyang Panginoon na tinutukoy. Sinabi ng Panginoon sa kanyang Panginoon. Yung kanyang Panginoon, yun ang Kristo. Umupo ka sa aking kanan. Kung siya ay anak niya, bakit siya sinabing Panginoon? Ilang uring Panginoon na tinutukoy? Dalawang magkaibang Panginoon. Isang Panginoon na nagsabi at isang Panginoon na sinabihan. Nasaan yan? Hindi po tao yun. Kung naniwala ka sa mga anghel na meron ng anghel, bakit hindi na mapaniwalaan na si Kristo ay Espiritu sa simula, karunungan at hiwaga na nagkatawang tao sapagkat kinakailangan ng dugo na ipantutubos para magkaroon ng pag-asa sa pagkabuhay na muli sa mga patay. At ang dugo po niya, tandaan po natin, ibinuhos sa bahay ng Diyos. Kaya hiwaga ng kadugo ni Jesus na ibinuhos sa kanyang bahay. Mga kapatid, na tinatawag na iglesia ng sa buhay na nahayag sa ating lahat sa magitan ng kanyang pagkakatawang tao gaya na pinakilala sa kalat ng unang Timoteo 3 at ang talata po ay 15. Ngunit ko ako'y magluwat ng at 3:16 at walang pagkatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. 500 katao, kausap na ating Panginoon. At habang siya nagsasalita at nagbabasbas, in space and time, nawala.
ang ating Panginoon. At nakita nila lang umaakyat sa langit ang Kristo kayo nito na inyong nakikita ay siya rin babalik. Ang sabi ng mga anghel nakausap ng mga halaga. It's a science of God. Ngunit hanggang ngayon ay nanatiling tiwaga. Paano nangyayari, mga kapatid, sa buhay, sa tao. Pero yan, kaya lang po na nagiging hiwaga pag hindi pa dumarating at hindi pa nangyayari ang lahat ng mga bagay. Pero sa ating pong hiwagang iyan, alam na natin, sapagkat sinampalatayan natin sa magitan ng ating mga matahiming mga unawaan. Pero sa pamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid, ang patay, magigising, muling mabubuhay, sapagkat yan po ay kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, yung love team nga po ni Miss Bulaklak at Mr. Paru-Paro, naging binhi na buti. Mangyari pa hindi. Yung pag-iibigan ni Bulaklak at Paru-Paro, naging butil ng binhi. Na nang ito'y matuyo, namatay eh. At natanim uli sa lupa, muli tumubo. Pinaniwalaan mo hindi? Pinaniwalaan. Pero bakit nangyari yun? Sapagkat yun ay hiwaga. Sinabi, it's a matter of pollination. It's a scientific term. Pero hiwaga pa rin. Paano nag-pollinize? Ano nangyari doon? Yun ang hindi maipaliwanag ng science. Pinaniwalag nila yung process. Di ba? Pero hindi nila maipaliwanag bakit ang manok na pula, ang itlog ay hindi itlog na pula. Itlog na puti. Ang itlog, hindi puting manok. Hindi manok na pula. Di ba? May sayan, manok na pula. Ginagamit ko po yun. Pag nagsusumba ako araw-araw, si manok na pula. Wala lang. Ang problema, bakit ang itlog niya ay puti at hindi pula? O di, hiwaga. Itlog. Hinalim naman ng manok. Pagkatagal, naging kiti. Yung process, sinasabi ng tao. Pero hiwaga, paano nangyari yun? At bakit nagkaganon? Hindi may paliwanag, pero pininiwala. Mga kapatid, yan po ang higit sa lahat pinag-usapan ng hiwaga, dapat ay maniwala. Sa mysteries of God. Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat na nakakaroon ng lahat ng mga bagay. At ang lahat ng bagay may hangganan. At mula sa hangganan ito ay may simula. Sa perpektong lungsod ng Bagong Jerusalem ay doon mangyayari at magaganap. Kaya sa bahagi po ito, dapat isa katuparan ng mga pangasiwa sa hiwaga ng Diyos at ni Kristo. Kasi tayo ang pinagkalooban. Kaya dito sa Pilipinas, tayo po yun. Naaman natin, tayo yun. Hindi ang sino man tayo yun. Kasi tayo ang iglesia ng buhay. Kay Kristo Jesus. Na may maayos na pagsasama-sama, maayos na governance, maayos na gawain. Pero ang hiwaga, malit lang ikakayo eh. Alam niyo mga kapatid, gaya po na sinabi ko, ang malaki ay yun ang nawawala. Kasi big but slow. Very maliit, munting kawa. Ang maliit ay magiging matibay na bayan. Pati din ang hiwaga. No? Ngayon, sa bawat isa sa atin, ano ang dapat nating maunawaan? Unang Timoteo 3:9, ganito ang nakasulat ating pakinggan. Naiingatan ng hiwaga, ng pananampalataya, ng malinis na budhi. Tinawag po tayo sa loob ng iglesia. Bata, matanda, mananampalataya, at nagapakinig. Ang dapat nating maunawaan, tayo po ay magtaglay. Para tayo makasurvive. Para tayo po ay manatili. Kasi yung salita po, na iningatan ng hiwaga, para maingatan mo na mag-survive ka, ang kinakailangan po natin, malinis na budhi, good conscience, clean conscience, malinis na budhi. Kaya yung hiwaga na iglesia, ano yung hiwaga na iglesia? Pagiging dalagang malinis. At sabi ng mga apostol, gaya natin nabasa, upang maiharap. Sa talata, Efeso 3:32 kayo na po yun, ano? Yung talatang yun. Efeso 5:32, napakaliwanag nun. Sabat ng taas, upang ang iglesia maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o gayong bagay. Ngayon, kung ikaw ay isang dalagang malinis, dalagang malinis, pagising mo,
Ang dami mo tululaw eh. Ano gagawin mo? Ang dalaga. Sabi ito ng pamangkin ko, ate, ikaw man ikay magsipilyo, baho-bahay ka ni hininga mo. Tululaw eh. Halimbawa eh. Ano gagawin mo? Linisin. Para luminis, linisin. At paano nilinis? Hugasan. At paano kung maghuhugas? Alisin mo. Sa amin ni Kristo, kaya si Kristo po paggamit ng kapangyarihan, ang gobyerno, iglesia, government yan, religious governance. At alam ang gobyerno, gumagamit po ng soft power and hard power. Ano yung soft power? Alagaan mo, ingatan mo, pakainin mo. Pwede ka, ingatan mo nga kung mga tipa, pakainin mo. Gaya ng isang hinahing manok sa kanyang mga sisil. Kailangan po yan. Kaya sinasabi nga po sa atin sa talatang 4-5, ito paggamit po ng soft power. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang mag-ahayag ng mga bagay na nalilihim sa kalilipan at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon ang bawat isa'y magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Tama po ba ang talatang ito? Tama po ito. Ano bang sabi ng Biblia? Huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Ngayon, hindi naman ang ibig sabihin nito, huwag kayong magtitiwala. Kasi pag sinabi mo huwag magtitiwala, contradiction po ito. Ang sabi nito, huwag magsihatol. Kasi sa isang talata rin, dito rin sa Korinto, ang sabi ni Apostol Pablo, dito rin sa talatang Korinto, ay ganito ang nakasulat tungkol din sa tinatawag na paghatol. Huwag kang humatol, pero ang sabi niya sa 5, hatulan ninyo. Kaya minsan, pag hindi naiintindihan, baka sabihin, dinig ka namin sa pastor, huwag nang magsihatol. Hindi naman po sinabi ng pastor, huwag na magtitiwalag. Bawal na ang tiwalag sa iglesia. Wala po. Sinasabi ang mga mangaral sa loob ng iglesia ng Tabuhay na wala nang pagtitiwalaan. Ang sinasabi lang, yung talatang ginamit, huwag munang magsihatol. Hindi ba naging po yan, mga kapatid? Huwag munang magsihatol. Bakit? Sapagkat may process po ang ating Panginoon sa Kristo kasi minsan may mga bagay po na problema. Hindi na pwedeng hatulan ng iglesia. Bakit? Usapin ng mga bagay sa buhay na ito. Mag-asawang nag-away, hindi nagkasundo, hindi pwedeng sa iglesia yan. Noong araw ko, naalala ko yung matandang yumao, may nakagalitang ministro. Bakit ka siga, pakiram ng pakilam? Ka na, guguloy ka ng buhay naman, may nakikilamay ka. Anong imbestigahan nga sa ibang panahon nangyayari sa mag-asawa? Bakit itong babae? Lagi po nagel, wanger, etc. Laging galit sa asawa. Tinatuklasan ang ng kapatid. Ang dahilan, magic. Bakit laging nagnanag sa asawa? Yung pala ang dahilan. Busog ang ibaba, gutom ang itaas. Kulang sa pagmamahal. Padala lang ng bigas. Lahat. Pagkain, pero kulang ng care. Kulang ng pagmamahal. Kulang ng panahon. Kulang ng oras. Bakit mo hahatulan? Kinakalam po, yung sinasabi ng kasabihan, happy wife. Happy life. Kompleto. Bigay mo lahat ng bagay. Ngayon, hindi pwede pakalaman ng iglesia. Kasi meron sa Biblia na mga usapin, na mga bagay sa buhay na ito na ginagamitan po ng una ay ang rules of tatlong rule yan. Jesus Christ. The rule of yung huli po arbitration, conciliate. Sa pagitan ng dalawa, walang ibang makikialam. Walang makikialam na biyanan, kapatid, silang dalawa lang. The rule of conciliation, and the rule, next rule, a rule of mediation. So hindi sila nagkasundo, hanap ng mediator para pagkasunduin sila. And the third rule is a rule of arbitration. Sa pastor na. Ngayon, pag hindi pininiwala ng pastor, ituring na hindi. Kaya mo na yan. Mga usapin ng bagay ng buhay na yan. Hindi mo pwedeng hatulan agad.
Ngayon, hindi ko mo sinabi ng Biblia dito na huwag magsihatol, hindi na tayo ito magtitiwala. Kasi hindi mo magagawa ang dalagang malinis kung hindi mo lilinisin. Yung dapat nalinisin. Kaya nga sabi niya sa Kristo, kung ang iyong kaliwang mata magkapahamog sa'yo, dukutin mo. O radical po yun. Itapon mo. Putulin mo. Sapagkat mas mabuti na makarating sa kaharian ng langit na putol ang iyong paa o iyong kamay. Kaysa meron kang kamay, dadaling ka naman sa impyerno. Kaya dito po sa talatang binanggit natin, sa 4:5, ito po ay pangkapatirang suliranin na walang kaugnayan sa kapinsalaan ng iglesia. Pero kung rebelde, hindi pwede din. Teka. Hindi pwede, teka dito. Pag sinusunog na bahay mo ng kalaban, hindi pwede. Naiya mo na yan. Sa isang araw, baka hindi pa susunod yan. Hindi po pwede po yan. Kaya, yung sinabi ni Paul dito, kasi maganda po, kasi Paul, malawak ang ano yan. Ang karunungan yan, hiwaga yan. Kaya huwag muna kayong magsihatol ng anuman. Hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Ipahayag naman ang mahaka ng mga puso at kung magkagayon ang bawat isa ay magkaroon ng kapurihan sa Diyos. Sa talatang 5, iba naman ang sinasabi niya dito na hindi naman kontradiksyon sapagkat may topic para doon at may topic para ito. Sino yung kapalit na yan? Anong kaso? Ang hindi pwedeng pag-usapan, hindi pwedeng hatulan ng iglesia. Pero ito naman ang topic niya sa ikalawa. Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay mapakiapit sa sanlibutan ito. Isinusulat ko sa inyo ang sulat upang huwag kayong makisama sa mga mapakiapit. Hindi ang ibig sabihin ka ay sa mga mapakiapit sa sanlibutan ito. Sa kabilang talata lang po, yung salitang paghatol. O sa mga masakim at mga manlulupig o sa mga mananambat sa Diyos-Diyusan. Sapagkat kung gayoy, kinakailangan magsialis kayo sa sanlibutan. Dapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kayamang tinatawag na kapatid. Tinatawag na kapatid. Miyembro yan. Miyembro hindi. Miyembro. Kung siya'y mapakiapit, o masakin, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayi huwag man lamang kayong makisama. Sapagkat sa akin ang humatol sa nasa labas, hindi pwedeng hatulan ng nasa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol sa nasa loob? Tanong, pwede bang hatulan natin ang nasa loob? Pwede. Kung rebellion. Kung ang sisirain ay ang kalinisan ng iglesia. Kung ang sisirain ay ang kalinisan ng dalagang. Karapat-dapat humarap kay Kristo na kanyang asawa sa hiwaga ng walang hanggang buhay. Sa hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa langit, sa hiwaga ng iglesia at ni Kristo. Bakit? Ang sabi niya sa mga nangasa loob na kapatid na nasa uring kapakiapit. Mananamba sa Diyos, gumakain ng dugo. Hindi pwedeng hindi mo hahatulan, sabi ni Pablo. Huwag tayong hahatol sa kapatid ngayon muna. Kasi usapan lang ng ano yan eh. Usapang pampamilya. Usapang babalik. Wala tayong pakalam doon. Nalungkot lang doon yung mga miyembro natin. Si Batalas nalungkot sa pagkawala ni Cardo. Yung mananood ni iba, puro si lang. Si kapuso na pinanonood. Baka naman sa Lunes baka mabigyan ng PRO. Balik na uli yung pinanonood ng ating mga kapatid. Nahilig. Minsan talaga, pag ganitong panahon, minsan meron din some sort of entertainment na pakinggan, na balita, kung ano na nangyari sa ECQ. Pero marami tayong mga kababayan na walang informasyon, blackout lahat. Pero ang mahalaga, buhay. Ay wala lahat yan. May buhay si Erel, kapamigay pa ng sobra bigas na tayo dito. Baka makapag-inom tayo ng bigas dito, sa dami na pinamigay ng gobyerno sa atin dito. Kaya yung ating mga kapit sa kabartuan, niyadala ko kay Huawei, at trabaho, ayaw. Masarap ang buhay pa lang naka-quarantine. Matataba na. Ang daming pagkain. Hindi ang pamumuhay. Samantalang pag ika na wala ang quarantine, hindi mo rin, napakamahal daw po ng kuryente. Kaya baka naputulan na tayo. Tiyak na ang kuryente ngayon Siskar niya. 5,000 ata, no? Ang kuryente. Nakaedita lang ganun.
Tayo naman po, ang hiwaga ng buhay, madaling. Sabi nga ni Paul, the secret of abundance, the secret of hunger, yung sikreto o lihim ng magutom. Anong lihim ng magutom? Anong lihim ng kagutuman? Kaya kailangan maunawaan mo kung ano ang kabusugan. Ay isang bata, bakit parang matamlay? Painumin mo ng koke yan. Lalakas yan. Maha-hyper yan. Gabi na kagabi eh. Hindi ilikot pa rin eh. Hyper pa rin eh. Ganun lang po eh. Pag mahina ka, lalakas ka. Yung malakas, hihina. May buhay ka, mamatay ka. Yung namatay, mabalik sa pagkalupa. Ang iyong buto ay mabalik sa pagkabuto at muli tutubo sa huling araw sapagkat ang hiwaga ng walang hanggang buhay pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang mga marama. Unawaan ito at dumating sa atin sa panahong kinakailangan. So, balik ng ating Panginoong Kristo. Yung inyong nakita, ikaw, bakit sa liwanag, ay siya rin inyong makikita sa huling araw. Alam niyo po ba mga kapag ng hiwaga ng pagbabalik ng Kristo sa isang matinding kadiliman, in a total darkness, yung guhit mula sa silanganan na gaya ng kidlat, tumatagos hanggang sa kanluran, makikita ng lahat ng tao na bumababa. Ang ating Panginoon. At kaalinsabay, ang dakilang liwanag na iyon, ang pagbagsak ng mga bituin sa langit at ang pagkalipol ng lahat ng mga sama. Ngunit ang mga anghel, pangunguna ni Miguel Arcangel, titipunin sa 4 na sulok ng lupa ang mga hinirang. At dito po'y may hiwaga sa isang kisap mata ay muli niya tayo ibabangon. Ngunit lahat tayo ay babaguhin. Hindi lahat ay mamatay. Kasi pag dumating si Jesus, kung ano ka, hindi ka na makakaranas ng suffering. Pero sa isang kisap mata, mababago ka. Sa isang dimensyon, sa panibagong dimensyon, hindi sa espiritu. Sapagkat meron kang body, meron kang katawan, ngunit katawan hindi maagdas at mamatay. Mga kapatid, ayon dun sa dinisenyo ng Diyos. Kasi po nang ating Panginoon Kristo magbangon sa libig, yung itsura niya na actual, hindi na yun. Kaya hindi malaman na si Jesus pala yun. Sapagkat nagliliwanag siya. Nakita nila na siya pala ang Panginoon. Dahil nung ipakita yung kanyang katawan na butas ng hipuin. Kaya natakot sila. Sapagkat yung Jesus na nakita na hindi yun. Sapagkat nagliliwanag ang kanilang nakita. Sa isang matay, nawawala. Mga kapatid, yan po ang misteryo ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ating pininiwalaan sa pagkatsyon ng katotohanan. Hindi man ito paniwalaan ng marami, hindi po ibig sabihin na paniwalaan ang katotohanan. Nawa po sa lahat ng ating mga kapatid na makikinig pa mamaya ng broadcast nito, yan po yung epekto ng quarantine, yung epekto na nalitis naman natin mahalaga ay nasa atin ang faith, nasa atin ang pananampalataya. Pwede namang sumama pa ulit. At yung mga kapatid, huwag lang aabutin ng alas 12:01. Yung kapag nating hindi na magpasalamat ay pwede sa susunod na linggo para doon na lang maitaos. Ganun po ang pagkakataon. Tayo sama-sama tumindig at mag-ukol sa mga panalangin sa mga post ng ating Panginoon namin Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandali po ito, dakilang Ama, tapos na aming napag-aralan ng itong butil ng iyong mga katotohanan. Gawin o Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso. Aming po malakaran at aming po may sa kabuhayan, habang pinauudog po kami ng buhay at mga kalakas. Salamat Panginoon, maraming salamat po sa karapatan. Ay pinagkaloob po sa bawat iya sa amin na hanggang sa mga sandali po ito ay ipinagkakaloob po sa amin ng buong karapatan magawa namin ng iyong mga kautusan. Turing po Panginoon na ang lahat ay matala sa kasaysayan ng aming mga paglilingkod. Pasilbing katunayan o ang pagdating ng araw ay amin ang pumanahin ng iyong pangakong buhay
na walang hanggan. Amen. Naunawaan po namin ang mga hiwaga ng iyong kaharian. O sumasampalataya po kami sa muling pagkabuhay ng mga patay. Sumasampalataya po kami sa kahalagahan ng iyong tahanan dito sa lupa, sa bintuan patungo sa langit. Ang pamahalaan ng aming Panginoon Kristo bilang Pangulo ng kanyang sambahayan. Sa magitan ng kanyang pagkakatawang tao ay binuhos ang kanyang mahalagang dugo upang mula po rito ay magkaroon kami ng pag-asa na makabahagi sa katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. At wala po rito, Panginoon, ay maingatan namin ang aming pananampalataya. Sa huling kapanahonang ito, sa bansang ito na aming sinilangan ay bumangon kami maging isang munting kawa, tinatawag sa iyong marangal na pangalan. At hanggang sa maipahayag ang kahariang ito sa lahat ng dako ng sanlibutan. At kung magay darating ang wakas, at sa kanyang pagbabalik ay malulubos ang aming kagalakan, sapagat ang katawang ito na may kasiraan ay mapapalitan ng walang kasiraan, at ang buhay nito na may kamatayan ay mapapalitan ng walang hanggang buhay sa pagbabalik ng aming Panginoon sa perpektong lungsod ng bagong Jerusalem. Ang bawat iya sa amin ay mabubuhay magpasawalang hanggan. Lubos ang aming pag-asa at pananampalataya. Sa anong paraan, hindi mo po kami pabayaan. Tulungan mo po ang lahat ng iyong mga anak sa bawat tako. Maging sila man nasa malayong lupain sa ibayong dagat. Ang mga kabataan, ang mga magulang sa kanilang tahanan. Malubos kami ng isang pagkakaisa nagmumula sa na ang aming paghatol ay aming gagawin sa mga hindi narapat sa loob ng iyong banal na kulungan. Ngunit sa iyong mga anak na nasa dako ng kahinaan ay magkasama-sama kami, magkatulong-tulong upang makarating kami sa lubos na kapayapaan at katiwasayan ng pagkaunawang ipinagkaloob po sa bawat iya sa amin. Maasa kami, Panginoon, ng iyong magkapala, banal na bendisyon na iginawad po sa bawat iya sa amin. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Narito kami na iyong alipin at aming bilisan sa iyong piling. Maraming awitan inihahain sa pananampalataya namin yung mga lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga biyayang ito na sa lahat, ito naway. Maging masarap na samyo na nakalulugod, yan po sa iyong kagalang-galang na sinapupunan, sa pamamagitan ng patuloy na sa gitna ng iyong munting bayang tinatawag sa iyong banal na pangalan, ay magkameroon ng mga labi na laging ligaya at kaaliwan, na ikaw ay laging purihin, sambahin at paglingkuran. Diyan po sa iyong kagalang-galang na Panginoon ang Diyos, ang mga sa lahat. Pagpalain mo po, Ama, kami yung mga anak, natangan mo po ng ganitong mga pananagutan. Loobin mo po sana na sa tuwi na naway
makasumpong kami ng mga pagkakakitaan at hanap buhay na pawang nasa sangayon lamang po sa iyong mga kalooban. Biyayaan mo rin po sana kami ng mga pusong malinis at dalisay, nakakaunawa sa kahalagahan ng mga gampaning ito, at loobin mo po dakilang Ama na mula sa pasya ng aming mga puso, maging ayon sa aming mga iginiginhaway, magampanan namin ang kahalagahan ng gampanin, mga paghahandog, upang ito'y maging samyong nakalulugod sa iyong kagalang-galang na kaitaas. Na ito po ang aming sama at dalangin. Sumasampalataya kami lubos dakilang Ama ng iyong mapagpala, ang banal nitong bendisyon ay ginagawa mo po sa amin, lalong-lalo na po sa mga biyayang ito. Ito po ay aming hinihiling, pinasasalamatan namin sa iyo sa tamang pangalan at karapatan ng bugtong mo pong anak, si Kristo Jesus, na siya naming dakilang tagapagligtas. Amen. Doksology ang kapatid. Sa bisa ng karapatan ay pinagtaliwala ng Diyos sa kanyang pinakasangkapang mga mangaral. Naway tanggapin natin wala hanggang pag-ibig ng samang sumasa mga langit. Na kaya ng biyaya, pagkiligtas, kapayapaan, pag-ibig. Tagambay lakit ng kanyang banal na Espiritu ay maghari sa ating mga puso. Wala ngayon at magpakailanman. Amen.